nakahuman ba ka? Oo, nakahuman O ko. sige, human ni Mayas. Pinaagi sa pagpanaping sa kong ginikanan, ana. O si pagpanaping. Taping uguma, pagpaningkamot sa kabukiran, nakahuman ko buwan, criminology. Ay, hala. So, crime ka. O yan, anong wala man ka nag-pursue ka ng pagkapulis? Wala kay kuan man, na busy-busy pagamay ang kagandahan lagi. Yung motong kuan. Motong mga sunod na lang tingali. Kano sa ka graduate Yas? 2023. Abag June, urag yun. no? Last year Last year lang. Wala sa ka ng trabaho kay mo enjoy ni mo Oo, ang enjoy pa na imong po akong pagka-kuan. pagkaganda. Ana. What do you feel when you look at it? Everything. Let the show stop. Let the curtain call. As long as you're with me, I still have it all. When it seems the hard times just keep on coming faster, I'll be right here. It takes a lot to get me. Sa init ng ulo ko nung isang araw kapag kakautangan niyo ko sa Mula sa araw na to, may boyfriend ka. Sa boyfriend mo? Yung responsibility ka ito yung mga gamit. Kanya pagpipiso na sila. Medyo malabo dito sa loob ah. Baba na naman yung mukha ko dito sa live. Na hindi kami dito pinadala ng nasa taas para lang sa wala. Sabi ko, pinapunta kami dito dahil kami yung gustong gawing lahat kami na kumikilos para sa iyo, kami yung gustong gawing daan. Kasi connected kami, nagka-connect-connecta na lang kami. Tayo na vlogger, tapos kamag-anak na talagang desidido, kapatid na talagang desidido. So nagka-connect na lang kami. Di ba? Okay, so ang daming nagsasabi din na may mga nag-message sa akin kanina na mga nakakita dun sa pangyayari na may mga nagsasabi din na kumilos daw yung mga nasa ano kasi nalaman daw na lalapit ay sa RTIA kasi pwede silang din tawagan kasi kinuha nga din sa amin yung mga number nila. So yung may mga nagsasabi ng gano'n, para sa akin guys, ayos yung ginawa nila na yun. Na kahit na nakalipas man ng ilang taon bago na-actionan ito, at least kumikilos na sila ngayon, di ba? Kasi ito na yung dito na sila nakakuha ng pagkakataon o ng butas para kay tatay na kung totoong nagalaw ulit at mag-positive nga. So yun na yun. Kasi nga dati yung ginagawa nilang pag-action ay sa atin niya bumabawi, di ba? Kahit na gusto nilang tulungan kasi binabawi. So, ang dami, may mga nag-message sa akin ng ganun, ay nako, Sir Marcos, kaya lang sila nagkilos kasi nga nalaman nila siguro na pupunta kayo sa RTIA. Kung tatay kang itinutuwid mo yung anak mo sa magandang kinabukasan, yan yung magulang kang matino Yan, ganyan ang gusto naming marinig sa'yo. Hindi. Hindi ka nagsasalita kasi kaya namimiyasa eh. Kailangan pinapakita mo yung ganyan. Meron ka rin palang ngipin. Ba't yung wakwak sobrang galit sa'yo? Ano? Hindi ko alam ba't saan nanggagaling? Saan nanggagaling yung galit noon? Ano ba ginawa mo? Ginawa ka bang hindi maganda rin? Ano yung ginawa ko? Yun nga eh. Kaya hindi ko maisip saan ba anong pinanggagalingan ni Tita Daisy. Pero kung sa views lang, Tita Daisy, kahit gamitin niyo ako araw-araw para sa ikakaunlad po ng buhay niyo. Pero ito ang sinasabi ko sa inyo,
pagka yung kinita natin ay galing sa masama, masama din po yung balik ko. Mukha niya, inaano mo pa siya, pinuprovoke mo pa siyang... Hindi, May permit. warning lang. Kasi mahal ko siya bilang Hindi, ang nanay. sasabihin niya, may permission naman pala akong i-post ko siya lagi-lagi kasi sabi ni Tekram, kahit araw-arawin ko daw siya. Oh, Kaya pala yung araw-araw, ano? okay lang, walang problema. Kaya lang, warning. May pananagutan warning siya. naman eh. May pananagutan siya sa ating Diyos. Sa akin, okay lang. Gamitin niyo ako kahit oras-oras nga po, walang problema eh. Para sa ikakaunlad po ng buhay niyo. Magdadalawa na sila niyan. Kahit magsampu pa sila, walang problema. Lahat naman nagsasama-sama na yung mga sinungaling. May nabuhay na isa. Parang may nabalita na ako. Meron na namang bumangon. Si Tito Tito Rex. Rex. Naawa na nga ako kay Tito John, katekra. Pagka ano kami ni Kuya, talagang sagad-sagarin na po yung ano. Tahimik na lang ako. Bahala ka na Tito John. Si Tito John. Ako po yung taga-referee. Ikaw na yung nagpapaliwanag pag di na kaya ng isa. Yung bata nga. Pagka ano kami ni Kuya. Ba't ka malungkot? Doon po sa nangyari sa inyo. Kuya Dave, kamusta? Sana nasa maganda kang kalagayan ngayon. Sana makapag-isip-isip ka rin sa mga bagay-bagay. At sana huwag kang magbabagong tingin mo kay Tatay Ram. Saka mahalin mo lahat ng mamahal sa'yo. At huwag ka pa rin magbago ng Tatay Ram. Tatay Ram, kamusta? Alam ko naman po na binigay niyo lahat sa kanila. Dalawa. Nasa kanya na lang po yun kung magbabago po sila. May nakasama ko rin naman po sila. Alam ko rin naman po yung mga kilos nila, ugali nila. Mas nanaisin ko pa nga Tatay Ram na walang kaibigan eh. Ba't nanaisin mong walang kaibigan? Yung tingin nila po kasi sa akin, ayaw makisama sa pag-iinom, paninigarilyo, pag palaboy sa mga kung saan-saan, gala ng gala. Mas gusto ko po sa bahay, yung yung namamahinga ka, wala kang problema. Nababantayan ko yung mga kapatid ko. Saka, ikaw na ba yan? saka Ginugulat mo ako sa sagot mo ah. saka nababantayan ko po sila. Sabi ko nga Tatay Ram, pag may trabaho na ako, napapakain ko yung sarili ko, natutulungan ko na sila at saka na ako magagano'n. Sabi ko mag-aasawa sa kaya ko wala pa ako ako nga, di ko mapakain yung sarili ko, ikaw pa kaya. Sabi mo. Ano lang, nakaka-proud yung Kuya Dandan natin ngayon. No? Isip ka ako baka ano magawa mo dyan. Magka-problema pa. Ay, kinabukasan. Kalmay mo, paliwanagin, hindi mo na ako mag-umagat pa, alisin na natin. Gano'n. Kinabukasan, sabi ko. Oo, Tatay Ram. Kaya ganyan nga, no? Hirap magpapasok sa bahay talaga. Isip ko tuloy si Kuya. Ilan mo yung hinihipuan? Ano pa lang silang ganun? Mga 13? Di! Ano na, bahay na to. Oo nga eh. Ilan taon lang si Danda nung Mga 16 siguro, 5 years o 13 mga 13 magpo-14. Edad ni Ren siguro. Takot pa yun kaya nagsumbong sa amin. Ayan natin mo Tatay Ram. Ano nakita mo? Hinigisan po ni... Hinigisan? Tapos pinahatan. Sa taas po kami ng double bed. Kami ni... Kinikis, no. Dito ka, alika ka rin, hindi ka makita sa banda. Dutab din Tatay Ram. Di ba Tatay Ram na magtiwala? Hirap magtiwala, marami. Nung bisita nyo. Tapos, ano pa? Kaya lang po nakita ko, sinisilip ko sa baba. Kusisero kasi ho yan eh. Kusisero yung bata na yan.
marami ako, ayun ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat. Ayun, tahimik lang yan, pero nakamasid dyan. Kaya pag wala ako, yan ang tigas-sumbong ko, ano ba yung nangyayari dyan? Mula nung Binasag ko. ginano nito eh. Sabi niya kasi sa akin, nireal talk niya ako. Paano binasag ang mukha? Kasi hindi naman. Sabi niya, Parang ang lalim nung binitawan niya eh. Ang lalim po nung binitawan niya salita eh. Kung ako lang po, yung gano'n yung gagawin ko sa anak ko, baka... sabi ko nga, ako kasi ako mahal ko yung mga bata na yan eh. O kasi ako na may bumaboy dyan eh. Sisiguraduhin ko kung ilalabong ang patayan eh. Face to face niya, sinabi ko kakapi kami. Kamusta naman? Ay, ang sabi pala niya una sa akin, kamusta naman si Dandan? Buti tinanggap mo yung mga kapatid ni Ate Edna, sabi niya. Ito, doon pumasok yung salita ko na may laman. Mahal ko ako yung asawa ko, saka mahal ko rin yung mga bata. Pag nga huminang molesto dyan eh. Sisiguraduhin ko kung may paglalagyan. May nagdesisyon, atid na kami, uwi na ako. Pwede po ba? Ano way na ba? Ganun na yung binitawan ko. Kasi pero ano na ako, iba na ako yung... Hindi niya alala siyang idea na Hindi, nakaramdam na po siya noon doon sa... So na binitawan ko salita na yun, nagkansabalutan na antimano. Nagpalipas lang ng... konting oras, tapos minuto, umayak na. umayak. Alis na po ako, sabi niya na. Siguro naramdaman niya na si Dandan hindi... Iba na ako, Ana niya. saka umiiwas na ako eh. Sa sarili lang ni Dandan yung bagay. Hindi niya alam na... Open sa akin. Chat na agad.